Inilunsad ngayong umaga ng MMDA ang mga portable rotonda. Layon daw nitong mabawasan ang mga aksidente sa mga pangunahing intersection sa Metro Manila. May news to go si Steve Dailisan live. Steve. Tama ka dyan, Howie. Makabawas nga sa bilang ng aksidente. Yan yung pinakapangunahing layunin daw ng MMDA kung bakit sila naglagay ngayon ng mga tinatawag na portable rotonda. Una nga nalagyan yung bahagi ng EDSA Ayala dahil isa raw yan, Howie, sa mga maituturing na accident-prone intersection. Yari sa Bakal at Kahoy, may 6 meters na diameter ang sukat ng portable rotonda. Napapalibutan nito, Howie, ng mahigit 200 halaman kaya kahit papano makakabawas din sa polusyon. Sa gabi naman, kusa itong may ilawan dahil may nakakabit na solar panels. Ang inuukupan nitong espasyo sa gitna ng kalsada, di naman daw magiging sagaba lalo't di naman dapat dinadaanan yung inner o yung yellow box ng intersection. Nakapatong ito sa mga yellow box. Yung yellow box hindi nagagamit Sinasampahan ng mga sasakyan yan So with this, hindi sila makakasampa ngayon dun sa gitna. Bakit natin ito lang? Ayon pa kay MMDA Chairman Francis Tolentino, 45 to 50 potential crash points sa isang sasakyan ang maiiwasan sa mga rotonda, lalo't kung maayos itong masusunod. Magtutuloy-tuloy lamang daw sa isang pattern paikot ang mga sasakyan. Sa isang pag-aaral nga raw sa Amerika nitong 2011, nung makonvert daw doon ang 23 intersection mula sa dating traffic signals o stop signs, bumaba ang bilang ng mga naaksidente ng 40%. Nababawasan daw kasi yung oportunidad ng mga motorista para i-beat ang red light. Usually sa intersection ng accidents, kahapon naka-14 tayo. Number 2, ma-increase ulit yung awareness sa kahalagahan ng mga rotonda o roundabouts. Dati-rati marami tayo. Merong maliit sa Baclaran, natandaan ko yan. Meron sa Delta Theater, bukod pa yung sa Timog, yung Welcome Rotonda. So, mabuksan ulit yung kaisipan na mahalaga rin yung roundabout sa mga intersections. Alam mo, Howie, hindi naman daw permanente itong mga rotonda dahil portable, madali raw itong maililipat. Lalo't isa ito sa mga magiging basehan sakaling isa katuparan na yung 8 konkretong rotondas na planong ilagay sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila. Bukas nga ay ililipat ang portable rotonda malapit sa NAIA at sa Rojas Boulevard. Mahirap i-permanent agad dahil kailangan pag-aralan yon. So ngayong Christmas season, lalong-lalo na sa mga areas malapit sa NAIA, so gusto rin nating bigyan ng pocket garden yon, yung mga darating OFW. Samantala, bahagi naman, Howie, nung ipinatutupad na bus segregation scheme, sabi ni Tolentino, pipinturahan yung 3 yellow boxes, yung bawat bus stops. Lalagyan ng proper markings yan kung A o B para madaling matandaan. Dito raw dapat magbaba o magsakay ang mga driver ng bus, kaya wala nang rason sa kalituhan. Sa ngayon, marami pa rin daw bus driver ang nahuhuli at pinagmumulta dahil sa di pagsunod sa naturang patakaran. Paglilinaw nga ni Tolentino, itong mga pinatutupad nilang mga scheme dito sa Metro Manila ay hindi gumagarantiya sa solusyon sa kabuang problema, sa napakalaking problema sa mabigat na daloy ng trapiko. Ito yung mga alternatibo lamang, yung makakapagbigay pa rin daw ng malaking solusyon dito, Howie, yung bago o karagdagang kalsada at syempre karagdagang infrastruktura para kahit papano ay lilikha ito ng pagbabago at maayos ng bahagya itong ating traffic condition dito sa Metro Manila. Pero kung sasamahan pa yan ng disiplina ng ating mga kababayan at syempre mahigpit na pagpatupad ng batas, mas maging kaiga-igaya raw siguro ang sitwasyon. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Makati. Steve Dailisan, GMA News.